Kabanata 81. Tiningnan ni Maisie ang tatlong Rugrats sa sahig, tumawa, at sinabing, talagang alam ninyong tatlo kung paano pahirapan ang mga bagay para sa akin. Si Daisy ang unang sumagot. Mommy, gusto lang naming magkasundo kayo ni Daddy. Kinuha naman agad ni Colton ang usapan. Oo, Mommy, tingnan mo kami. Wala kaming daddy, at nakakaawa kami. Hindi alam ni Waylon ang sasabihin, kaya naman tumanggaw na lang siya. Maghuhugas ako ng mukha. Dire-diretsyong naglakad si Maisie papuntang restroom. Napakamot ng ulo si Daisy, mukhang hindi nakatulog ng maayos si Mommy. Tumanggaw si Colton. Alam mo naman diba, may dark circle si Mommy sa ilalim ng kanyang mga mata. Napatingin ang tatlong Rugrat kay Nolan, na natutulog pa rin, at gumapang palapit sa kanya. Hindi naiwasang magtanong ni Colton, bakit hindi pa rin gising si Daddy? Matagal na tinitigan ni na Daisy at Waylon si Nolan. Napansin tuloy ni Waylon na may mali at iniunat niya ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang noo. Mukhang nilalagnat si Daddy. Nagulat si Colton, baka ba dahil sa ginawa naming pagbabad kay Daddy sa tubig ng yelo kagabi? Biglang nakonsensya ang dalawang bata. Sigurado, sila ang nagpasakit sa kanilang ama. Kinuha ni Maisie ang thermometer at tumingin sa 102 degrees Fahrenheit na ipinapakita sa reading scale. Talagang mataas ang lagnat ng lalaking ito. Mukhang nag-aalala si Daisy. Mommy, mataas ang lagnat ni Daddy. Mamamatay ba siya sa sakit? Narinig niya na ang mga taong may sakit ay maaaring mamatay, kaya labis siyang natakot. Inalo siya ni Waylon. Hindi, parang lagnat at sipon lang nakadalasan natin. Kailangan lang nating bigyan si Daddy ng pampababa ng lagnat. Mommy, eto na po ang gamot. Tumakbo si Colton sa sandaling iyon na may dalang gamot na pampababa ng lagnat na available sa bahay. Kinuha ni Maisie ang gamot sa kamay, kinuha ang isang baso ng maligamgam na tubig na dinala ni Daisy, at nag-alinlangan ng ilang segundo nang bigla niyang tinitigan ang lalaking nakahiga sa kama. Paano ko ito maipapasok sa katawan niya? Itinapat ni Waylon ang kanyang baba. Karaniwan silang nagpapainom ng gamot gamit ang bibig sa mga drama. Waylon, bawal kang manood ng mga nakakapanlinlang na drama sa hinaharap. Malapit nang ma-stimulate si Maisie sa kamatayan. Anong klaseng bata ba ang ipinanganak ko? Itinulak ni Maisie ang gamot sa bibig ni Nolan at pinatungga ito ng tubig. Nabulunan, umubo, at agad na nagising si Nolan kahit mahimbing pa ang tulog niya kanina. Ang tatlong Rugrats ay tumingin sa kanya na may simpatiya na napakalungkot. Nang makitang nagising na siya, sinabi ni Maisie, binigyan kita ng gamot na pampababa ng lagnat. Ngayong gising ka na, umuwi ka kaagad. Sinulyapan siya ni Nolan ngunit humiga muli. Ako ay isang pasyente, at kailangan ko ng magandang pahinga. Ikaw, nagpout si Daisy. Mommy, may sakit na po si Daddy. Paano mo siya maitataboy? Sumunod si Colton. Oo, baka manakawan si Daddy ng mga pulubi kung siya ay mahimatay sa kalsada. Natigilan si Maisie. Pagamat nakapikit si Nolan at nagpapahinga, natutuwa siyang marinig na ipinagtatanggol siya ng mga bata. At least, pwede siyang manatili dito sa ngayon. Ang aking reputasyon ay hindi nababahala sa sandaling ito. Pagkatapos pumasok sa trabaho ni Maisie, nagising si Nolan pagkatapos ng isa pang oras na pagtulog. Matapos uminom ng gamot para sa lagnat, hindi na gaanong mainit ang kanyang ulo tulad noong umaga. Naglakad siya papunta sa sala at nakita niya si Waylon na nagluluto sa kusina. Kahit na nakatayo ang maliit na figure sa bangkito, ginawa niya ang lahat ng napakahusay. Daddy, bumaba na ba ang lagnat mo? Lumapit si Daisy kay Nolan. Nang makitang nag-aalala siya sa kanya, hinimas-himas ni Nolan ang kanyang maliit na ulo. Oo, gamaan na ang pakiramdam. Ko, marunong bang magluto si Waylon? Huwag mong maliitin ang aming panganay na kapatid. Kahit napakabata pa niya, kaya niyang gawin ang lahat. Siya ang nag-aalaga sa amin kapag sobrang busy ni Mommy para alagaan kami. Hindi napigilan ni Daisy na purihin ang kapatid ng may pagmamalaki. Kumunat ang noo ni Nolan. She's too busy to take care of the kids. Kailangan ni Mommy na palakihin kaming tatlo ng mag-isa. Hindi kikita si Mommy para suportahan kami kung lagi niya kaming inaalagaan. Naglakad si Waylon papunta sa mesa na may dalang almusal. Kabanata 82. Namilog ang mga mata ni Nolan. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang dalawang batang ito ay pumunta doon upang magtrabaho sa isang kumpanya ng entertainment. Nang makitang gagawa si Waylon ng isa pa, itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at hinimas ang kanyang ulo. Ayos lang. Ipaubaya mo na lang kay Daddy ang iba. Tumingin sa kanya si Waylon na may pagdududa.
Daddy, marunong ka bang magluto? Ang marangal na tagapagmana ng mga Goldman, ang sikat na Mr. Goldman ng Baseburg, ay hindi dapat magkaroon ng maraming pagkakataon para sa kanya na malantad sa gayong mga kasanayan. Siyempre, nagsuot ng apron si Nolan at pumasok sa kusina. Tinitigan ni na Daisy at Waylon ang kanyang figure, at pareho silang naghihintay sa pagkain habang may bakas ng pag-asa sa kanilang mga mata. Naamoy ni Colton ang halimuyak at tumakbo pababa sa kanyang tsinelas na manika. Waylon, nagluluto ka ba ng almusal? Nang makita niya ang kanyang mga kapatid na nakaupo at naghihintay sa hapagkainan, tumingin siya sa kusina, at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Daddy pala ang nagluluto ngayon. Tinala ni Nolan ang almusal sa mesa, at ang tatlong Rugrats ay bumulalas, wow! Pumurap-kurap si Colton habang nakatingin kay Nolan. Daddy, marunong ka talagang magluto. Napangiti si Nolan. Hindi ba ito ay isang simpleng bagay na gawin? Ito ay masarap. Ang sarap ng luto ni Daddy. Hindi na makapaghintay si Daisy at nagsimula na siyang maghukay. Masayang tumanggaw siya pagkatapos subukan ang almusal ng kanyang ama. Tumingin si Nolan sa kanyang relo. Dapat nandito si Quincy anumang minuto. Sure enough, tumunog ang doorbell, at tumayo si Nolan para buksan ang pinto. Nagdala si Quincy ng 2 bag ng damit at iniabot sa kanya. Ang pagkilos ay mabilis, matapos makita ang 3 Rugrats sa bahay, na-freeze siya sa pwesto. Mr. Goldman, ako, may nakikita ba ako? Kinusat niya ang kanyang mga mata. Bakit ako nakatingin sa 2 Waylon? Sila ay triplets, walang pakialam na sagot ni Nolan. Nagulat si Quincy. Tilang 2 ang pinanganak niya, kundi 3. Tama na, isang parangal. Sa pag-iisip ng kung ano, sinabi ni Quincy, nga pala, si Mr. Goldman Sr. ay hiniling sa iyo na humanap ng oras para ibalik ang 2 batang ito para makita niya. Dapat mong malaman na si Mr. Goldman Sr. ay nag-iisip tungkol sa kanila mula nang makita niya sila. Ngayong 3 na, dapat mong ibalik silang 3. Tiyak na matutuwa si Mr. Goldman Sr. Kinausap mo na naman ba siya? Sinaman siya ng tingin ni Nolan. Tinampal ng mahina ni Quincy ang kanyang bibig at agrabyado siyang tumugon. Tumawag si Mr. Goldman Sr. at tinanong ako tungkol sa sitwasyon ng 2 bata. Baka nasabi ko sa kanya ang isang bagay o 2. Okay, wala nang ibang nangangailangan ng atensyon mo dito, sabi ni Nolan habang isinara ang pinto. Tumayo si Quincy sa kabilang bahagi ng pinto na may pagtataka na ekspresyon. Kaya, plano ba ni Mr. Goldman na manatili sa bahay ng iba sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Habang tinitingnan ang antok na namumuo sa mukha ni Maisie, dinadalhan siya ni Kennedy ng isang tasa ng kape. Dapat mong ituring ang iyong sarili sa isang tasa ng kape at pasariwain ang iyong sarili. Salamat, Tio Kennedy. Napangiti si Maisie habang humihigop ng mainit na kape. Damn it. Kung hindi ko lang pinagmamasdan ng lalaki buong magdamag para pigilan siya sa kung ano man ang gawin niya sa akin kagabi, ang sarap sana ng tulog ko. Ito ay lahat salamat sa 3 bastos sa bahay. Siguro kung umalis na si Nolan. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang iniisip iyon, ngunit habang iniisip niya iyon ay may mga nagkakagulo sa labas. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang kanyang ama na papasok sa silid na may malungkot na ekspresyon, anuman ang mga pagtatangka ng kawani na pigilan siya. Pagkatapos ay time na sinabi ni Stephen, nandito ka talaga. Matapos makita ni Stephen si Kennedy, naging mas nagtatampo ang kanyang ekspresyon. Mr. Vanderbilt, kung nandito ka para hikayatin akong bumalik sa Vanna, ganoon pa rin ang sagot ko. Hindi na ako babalik. Ibinaba ni Maisie ang coffee mug sa kamay niya. Ano pa kaya ang intensyon ng kanyang ama bukod dito? Mukhang ayaw pa ring sumuko ni Leila at ng kanyang anak. Gayunpaman, tinuro siya ni Stephen. Itatanong ko lang sa'yo, may anak ka ba kay Mr. Goldman? Kabanata 83, nagulat si Maisie, at naging nagtatampo ang ekspresyon niya. Nagkataon lang na ikinagulat ni Stephen si Kennedy, na tumingin kay Maisie at pati na rin sa empleyadong nakatayo pa rin sa labas ng pinto at nag-iisip kung ano ang gagawin. Lagi akong naaawa sa iyo dahil sa nangyari sa iyong ina, kaya noon pa man ay gusto kong magmana ka ng Vanna Jewelry. Ngunit tila hindi pa rin sapat ang ginawa mo 6 na taon na ang nakalipas, at talagang nakikisali ka na kay Mr. Goldman ngayon. Marunong ka bang mag-spell ng salitang shame? Si Mr. Goldman ang nakatatandang kapatid mo, ang boyfriend ni Willie. Si Stephen ay lubos na nadismaya sa kanya. Nasaksihan pa niya ang ginagawa nilang dalawa sa opisina noong isang araw, kaya paano siya maniniwala na inosente ang kanyang anak?
Sa pagharap sa akusasyon ng kanyang ama, mahigpit na kinuyam ni Maisie ang kanyang mga kamay. Tinuturuan mo ba ako tungkol sa kahihiyan? Saka bakit hindi mo sinabi kay Layla na isa siyang walang hiyang whore nang umakyat siya sa kama mo? Tumahimik ka, mariing sigaw ni Stephen. Ang bagay sa pagitan namin ng nanay mo ay walang kinalaman kay Layla. Ang ngiti sa mukha ni Maisie ay mukhang napaka-ironic pa rin. Walang kinalaman dyan. Dad, alam mo talaga kung paano ipagtanggol si Layla. Hindi mo man lang naiintindihan ang nangyari sa pagitan namin ng nanay mo. Nagngangalit ang mga ngipin ni Stephen. Oo, baka hindi ko maintindihan iyon. Pero sinubukan mo na bang intindihin ako? Tumayo si Maisie, at ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa mga kamao ay nanginginig ng husto. Sa tingin mo ba inagaw ko ang boyfriend ni Willow? Pagkatapos ay isisiwalat ko ito sa iyo ngayon. Anak talaga ni Nolan ang mga batang iyon. Maisie Vanderbilt, ikaw, 5 taong gulang na sila sa taong ito, kaya kung isa sa alang-alang mo ang 1 taon ng pagbubuntis, dapat na nangyari ito 6 na taon na ang nakakaraan, hindi ba? Sumili sa mga mata ni Stephen ang pagtataka, at ang bagay na gusto niyang sabihin ay natigil sa kanyang lalamunan. Malamig nang umisi si Maisie. Lagi kang naniniwala sa sinabi ni Layla at Willow lang. Maniniwala ka sa anumang lalabas sa bibig nila, pero hindi ka naniwala sa isang salita na sinabi ko. Minsan hindi ko alam kung biological daughter mo ba ako. Dahil sa mga salitang ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Stephen. Bullshit, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pero mali ba ako? Sagot ni Maisie, mas partial ka kay Willow kaysa sa akin. Para akong outsider sa pamilya, ang illegitimate daughter ng Vanderbilts. Nako, patawarin mo ako, hindi ko man lang naisip na nabubuhay ako sa titulo ng isang illegitimate daughter. Nanginginig ang mga balikat ni Stephen habang nanlalabo ang mga mata. Isinasaalang-alang ang lahat, dapat din akong magpasalamat kay Willow. Kung hindi niya ako itinayo at naging sanhi ng pagkawala ng aking kailan 1 na taon na ang nakalilipas, hindi ko malalaman na natulog talaga ako kasama ang sikat at prestihiyosong si Mr. Goldman ng Slakova. Sa pagtingin sa halo-halong at komplikadong mga ekspresyon ni Stephen, nagpatuloy si Maisie. Kaya kung ilalapat namin ang iyong pahayag sa insidenteng ito at i-trace ito pabalik sa 6 na taon na ang nakakaraan, ako ba ang taong nang-agaw sa lalaki ni Willow? O siya ba ang nagnakaw sa akin? Ang staff member na nakasaksi sa lahat ng ito sa labas ng pinto ay parang sisubog na ang isip mula sa loob palabas dahil sa napakaraming impormasyon na nakuha niya sa napakaikling panahon. Gayunpaman, nang maramdamang may papalapit, laking gulat ng staff kaya nanginig ang kanyang mga balikat nang lumingon siya. Mr. Goldman, Mr. Goldman, masasabing very coincidental ang hitsura ni Nolan sa mga sandaling ito, at nagkataon na narinig niya ang sinabi ni Maisie. Ako ang lalaki niya, ha? Nang makita siya ni Maisie na lumitaw sa labas ng pinto, ang kumpiyansa na ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon ay gumuho sa isang iglap. What the fuck? Hindi inaasahan ni Stephen na lilito si Nolan sa oras na ito, at ang kanyang emosyon ay naging mas komplikado. Mr. Vanderbilt, parang hindi ko personal na inamin na girlfriend ko si Willow, di ba? Nilapitan ni Nolan si Stephen, huminto sa tabi niya, at walang pakialam na nagpaliwanag. Ito, saglit na hindi nakaimik si Stephen. Sa katunayan, hindi niya narinig na personal na inamin ni Nolan na si Willow ang kanyang kasintahan. Narinig lang niya ito kina Layla at Willow. Kabanata 84, walang kinalaman si Willow sa akin. Nagsinungaling siya sa akin sa loob ng 6 na taon at nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na idroga ako kagabi. Mr. Vanderbilt, paano mo pinaplano na ayusin ang gusot na ito para sa iyong anak? Natigilan si Maisie. Nadroga ba siya ni Willow kagabi? No wonder sobrang balisa at bayolente niya kagabi. Muntik na akong maging biktima ng pakana na iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Stephen. Paano si Willie? Hindi mahalaga kung ayaw mong lutisin ito sa iyong sarili, ngunit mangyaring paalalahanan na iba ang kalalabasan kapag ako ang personal na pumunta sa kanya. Ang pangungusap ay isang halatang pagbabanta. Baka sa kahihiyan ng ekspresyon ni Stephen, ngunit wala na siyang ibang masabi. Kung kasalanan talaga ni Willie, talagang tuturuan ko siya ng leksyon pag-uwi ko. Parang walang pakialam ang tono ni Nolan. Ayokong makinig sa salitang kong. Alam ni Stephen na si Nolan ay isang tao na gagawin ang lahat. Talagang hindi niya bibitawan si Willow kung hindi niya ito bibigyan ng paliwanag. Tumugon siya at nakiusap, okay, bibigyan kita ng paliwanag pagkatapos nito, Mr. Goldman.
Kaya't mangyaring magpakita ng awa kay Willie at hayaan itong mag-slide sa pagkakataong ito. Nang marinig na pinagtatanggol pa rin ni Stephen si Willow sa sandaling ito, isang dampi ng pag-aalipusta sa sarili ang sumilay sa mga mata ni Maisie. Kung ako ang pinag-uusapan ngayon, makikiusap ba siya sa iba na palayain ako? Umalis si Stephen sa opisina, at umalis din si Kennedy at ang iba pa dahil nandoon si Nolan. Matapos mapagtanto na sila na lang ni Nolan ang natitira sa opisina, ang ugali ni Maisie ay hindi pa rin nababahala gaya ng dati. Mr. Goldman, hindi ka man lang nagpakita ng awa sa dati mong kasintahan. Siguro kung ang mga taong hindi nakakaalam ng mga detalye ng pangyayaring ito ay iisipin ka bilang isang lalaking iniwan ng dati niyang kasintahan dahil lang sa nakahanap na siya ng bago. Pagkasabi niya nun, lumapit si Nolan sa kanya at itinaas baba niya. Ngayong naging ganito ang mga bagay, hindi mo ba naisip na kailangan mong pasanin ang ilang responsibilidad? Natulala si Maisie sa isang segundo. Anong responsibilidad ang dapat kong pasanin? Parang mahina ang tono niya. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Willow na samantalahin ang insidente kung hindi ka tumakas 6 na taon na ang nakakaraan. At kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, hindi siya magiging bagay ngayon. Kung nalaman niyang si Maisie ang babae mula noong gabing iyon nang pumunta siya sa Vanderbilt Manor 6 na taon na ang nakalilipas, ang babaeng nananatili sa tabi niya sa lahat ng ito ay hindi si Willow. Itinulak ni Maisie ang kamay niya at ngumisi. Sabi nga, sinasabi mo ba na sinisisi mo ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon? Pero hindi ba naging kontento kang lalaki noong ipinagtatanggol mo siya? Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan habang ang kanyang mga labi ay nakadikit sa isang malamig na linya. May pakialam ba siya sa mga pagkakataong hindi ko siya naintindihan habang ipinagtatanggol si Willow? Naiintindihan ni Nolan ang kanyang mindset na iniisip ito, at bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang mga labi. Kaya rin kitang ipagtanggol. Hehe, hindi ko kailangan yan. Tinulak siya ni Maisie at aalis na sana. Tumalikod si Nolan at niyakap siya mula sa likod. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maisie habang sinusubukang buksan ang kamay nito. Nolan Goldman, anong ginagawa mo? Mahigpit ang mga brasong nakapulupot sa kanyang baywang, at ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at idiniin ang kanyang mga labi sa kanyang oracle. Dalhin ang mga bata at lumipat sa akin. Imposible. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Maisie. Gusto niya akong makisama sa kanya. Mangarap ka, Maisie Vanderbilt. Pinunasan ni Nolan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga daliri. Kung gusto mong kumbansihin kita, wala akong pakialam na sumubok ng ibang paraan. Pagkatapos ay hinalikan niya ang leeg nito gamit ang malamig nitong labi. Nagkibit balikat si Maisie sa takot. Teka, bigyan mo man lang ako ng ilang araw para pag-isipan iyon. Pinitawan siya ni Nolan, kinusat ang mga mata, at ngumiti. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Pagkaalis ni Nolan na may kasiyahan, hindi napigilan ni Maisie ang pagkayam ng kanyang mga kamay sa mga kamao, malamig ang kanyang mga mata. Bukod sa gabing iyon mula sa 6 na taon na ang nakakaraan at ang mga bata ay kanya, wala siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Dapat kong aminin na si Nolan ay hindi lamang nakamamanghang kaakit-akit, regal, at eleganteng hitsura, ngunit siya rin ay isang kilala, makapangyarihan, at maimpluwensyang aristokrate sa Slakova. Ang iba't ibang mga kondisyon na taglay niya ay ginagawa siyang perpektong kapareha sa mga mata ng maraming celebrity at socialite. Ngunit ang pag-iibigan ni Dad ay lumikha ng isang hadlang sa aking puso mula pa noong ako ay bata. Kabanata 85. Bukod dito, paanong ang isang taong may sapat na pera at kapangyarihan na tulad niya ay isang taong namumuhay ng matatag? Isa pa, kahit na akala niya ay si Willow ang babae mula sa 6 na taon na ang nakakaraan, tiyak na may nangyari sa pagitan nila ni Willow noong panahong magkasama sila. Ayokong magkaroon ng anumang bagay sa lalaking nahawakan ni Willow, talagang hindi. Sa Vanderbilt Manor, dama po ang palad ni Stephen sa pisngi ni Willow. Natakot si Layla sa sampal. Agad siyang humakbang at hinayla si Stephen palayo kay Willow. Mahal, bakit mo sinampal si Willie? Bakit ko siya sinampal? Galit na tinuro ni Stephen si Willow. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Dwinoga niya si Mr. Goldman. Sa tingin mo kaya pa ba niyang tumayo dito nang hindi masasaktan kung hindi ko bibigyan ng paliwanag si Mr. Goldman? Natarante agad si Layla at tumingin kay Willow. Willie, ikaw. Dwinoga mo si Mr. Goldman. Hinawakan ni Willow ang kanyang pisngi, napakagatlabi, at hindi umimik kahit isang salita. Damn it, nasa bingit na ako ng tagumpay. Sino ang shitsak na samayre sa plano ko?
Fuck, paano nangyari ito? Willie, huwag mo akong hawakan. Inihagis ni Willow ang kamay ng kanyang ina, namumula ang mga mata, lahat ay nawala dahil sa bitch na Maisie na iyon. Inagaw niya sa akin si Nolan. Malinaw na akin si Nolan. Namutla agad ang ekspresyon ni Layla. Gusto niyang pigilan si Stephen, ngunit huli na ang lahat. Sinampal na naman ni Stephen si Willow. Sa sobrang harsh ay bumagsak siya sa sahig. Naglakas loob kang sabihin iyon muli. Si Willow ay hindi kailanman nakaranas ng mga karaingan sa kanyang buhay, kaya nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng mapait. Wala akong sinabing mali. Si Maisie, yung bitch na yon, siya yung nangagaw sa akin kay Nolan. Nang makitang itinaas muli ni Stephen ang kanyang kamay, umungol si Willow, halika, mas mabuting patayin mo ako dito ngayon din. Anyway, I'm just the illegitimate daughter, and everyone in this world can just tread on me whatever they want. Kung alam lang ninyong lahat kung paano ako pilitin sa sandaling ito, dapat na akong mamatay. Pumangon siya at tumakbo sa itaas. Padabog na sa Nara ang pinto ng kwarto niya. Willie. Nag-aalala si Layla na baka may gagawing kalokohan si Willow, kaya dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Willow at kumatok sa pinto. Tulala na napaupo si Stephen sa couch. Paano ito nangyari? Paanong naging ganito? Willie, pakibuksan ang pinto. Willie. Kumatok si Layla sa pinto at walang narinig na tugon, kaya kinalabog niya ang pinto. Hindi siya nakita sa kwarto, kaya tumakbo si Layla sa banyo at nakita na naghiwa si Willow ng kanyang palso. Sa administrative office, bastos ka, kung hindi dahil kay Quincy, hanggang kailan mo gustong itago sa akin ang balita. Galit na galit si Mr. Goldman Sr. sa video call sa screen na halos ilabas niya ang kanyang saklay sa gilid. Pinagkrus ni Nolan ang kanyang mga paa, sumandal sa sopa, at tumingin sa kanya, ang kanyang tono ay parang walang pakialam. Plano kong maghintay hanggang sa tamang oras para sabihin sa iyo ang tungkol dito. Maghintay hanggang sa tamang oras. Mas lalong nagalit si Mr. Goldman Sr., mamamatay na sana ako noon. Pero hindi ko na kailangang umasa sa iyo, dahil may 2 apo na ako ngayon. Sobra na iyon. Ito ay 3 apo. Itinama siya ni Nolan ng walang pakialam. Nagulat si Mr. Goldman Sr. Hindi maitago sa mukha niya ang saya. Hahaha anak, ang galing mo talaga. Nag-iisip ng kung ano, pagkatapos ay tumingin sa kanya si Mr. Goldman Sr., sino ang nanay ng mga bata. Dalhin mo siya dito, at hayaan mo akong tingnan siyang mabuti sa ibang pagkakataon. Hindi naman ako humihingi ng malaki, basta galing siya sa marangal na pamilya at maganda ang ugali. Total, tuwang-tuwa siya na nagsilang siya ng 3 apo para sa mga Goldman. Namilog ang mga mata ni Nolan. Maghahanap kami ng oras para bisitahin ka. Maghihintay ako ng matagal bago mo mahanap ang oras. Babalik ako sa Baseburg para tingnan siyang mag-isa sa lalong madaling panahon. Pinatay ni Mr. Goldman Sr. ang computer. Isinara ni Nolan ang takip ng laptop nang mag-itim ang screen. Sabay ngiti ni Quincy. Tiyak na natutuwa si Mr. Goldman Sr.